aamin na ako. Nagsimula ang lahat sa isang ideya. Ideya na kung magagawa ko, magbabago ang takbo ng lahat. Way back April 1, 2023, nag-iisip ako ng susunod na plano. Kailangan ay makabuo ko ng ingay para mag-viral ang Taragis. Kailangan ay mag-i-involve ang maraming tao rito para kumalat sa buong Pilipinas. At nag-isip ako, saan nga ba interesado ang mga Pilipino? At nung pinost nyo to, dapat alam mo na may possibility na may pumatol dyan. Medyo isipin din kasi natin yung mga April Fools na mga yan. Halos nagbabibrate yung bungo mo niyan sa sobrang sakit. Pwedeng makasuhan ng food chain or ang business owner because of this April Fool's Day prank. Whether scripted or hindi, nandun pa rin yung promotion of self-harm. Gagawa na ako ng isang malaking show sa Pilipinas. Dream ko talaga is magkaroon ng isang parang David Copperfield Las Vegas show sa Pilipinas. Yung mga magician, unique mag-isip eh. Kung mag-iisip ako ng mga strategy sa negosyo, meron pa rin konting sahog ng magic. Okay, labas tayo ng evidence. Ilabas na namin yung ebidensya. Hindi ganun kadaling, gumita talaga ng pera. Benta ako ng mga ulam, kumakatok ako sa mga pinto ng mga Pilipino. Kasi wala ka ng pera eh. Kasi noon, isang show ko lang, laki ng talent fee ko sa TV, diba? Sobrang laki. Tapos inuubos ko lang din, ganyan. Siyempre, mga teenager, diba? Inom, diba? Inom gimmick. That time, hindi pa ganun kaputok yung takoyaki eh. Yung 2019 or 2020, hindi pa siya ganun karami. Kasi ako, pag nagdesisyon ako, gusto ko kasi talagang kakaiba yung konti lang. Mas mataas yung chance na makilala. Saan naisip yung Taragis? Saan galing yan? Actually, dapat hindi talaga yun yung pangalan. Talaga yung pangalan. Nag-isip ako, ano ba natin makukuha yung mga tao? Ano bang gusto ng mga Pinoy? Issue it. Yung talagang plano talaga na magalit yung mga tao. Kasi nga, sasabihin namin na ang una talaga na plano, Tatay Ramil, walang tatanggap ng donation. Kasi talagang nilalakin namin siya eh. Ngayon, ang nangyari, nung marami nang gusto mag-donate, hinaharang ko kasi talaga yung phone niya eh. Hindi lang sa business, napakagaling din sa magic. Grabe to, grabe. Boom! Boom! King of Cards! Pag dinire-diretso mo yun, walang hintuan. Huwag kang tumigil hanggang di mo makuha yung target mo. Kung hindi ka tumigil, imposible na hindi mo makukuha yung gusto mo. Nung naririnig ko yun, parang nakukornehan ako. Pero nung naranasan ko na kung talagang dire-diretso lang, pag ang liliko, sobrang daming mga distraction dyan. Pero pag dinire-diretso mo yun, imposible hindi ka tumarget, hindi mo makuha yung bullseye. Sa magic, hindi mo kayang kontrolin ang lahat. Lahat ng magic ay scripted. Pwede kang gumawa ng script mula sa umpisa hanggang sa huli. Mula sa kung ano mang gusto mong sabihin, gawin, at kung saan mo gustong tumingin yung taong nanonood sa'yo. Pero kapag nagsimula ka ng mag-perform ng magic, may mapapansin ka na mag-iiba sa galaw mo at hindi mo ma-anticipate lahat ng pangyayari. Kaya ang kailangan mo nalang gawin, sumabay sa agos at tapusin ang magic trick. Ganito ako mag-isip bilang isang magician. And for my final trick, manood kayo bukas, nakapuso mo, Jessica Soho. Welcome to Outbox, Thinking Outside the Box podcast, the show where meaningful conversations come to life. I'm your host, Mikael, and I believe in the power of dialogue, the strength of conviction, and the magic of connection. In this series, we bring you a wide range of guests who share their stories, perspectives, and experiences. Our aim is to connect on a deeper level and explore the valuable insights that emerge from these conversations. So join us on this journey, and together, let's discover the beauty in the art of conversation. This is Outbox, Thinking Outside the Box podcast, where the world comes together, one talk at a time. What's up, Digital Universe? Welcome to Outbox, Thinking Outside the Box podcast. And I'm your host, Mikael.
And in today's episode, sobrang excited ako kasi I invited a very powerful and inspiring guest. No? He is a magician, entrepreneur, and a content creator. He earned the title of the first youngest close-up magician and illusionist here in the Philippines. He is also the owner and founder of the authentic Japanese takoyaki, also known as Taragis. He is also well known on his takoyaki eating challenge and also on his genius marketing stunt on April Fool's Day. Without further ado, let's all welcome Carl Kion. Ayun, grabe. Thank you so much, bro. Ang ganda naman na intro mo sa akin. Ang lupit niya mag-research. Salamat. Grabe. Hello sa inyo, mga chong. Ayun, pare, thank you so much, bro, for saying yes to this podcast. Walang problema. Grabe, no? Kamusta ka, bro? How are you? Okay naman. Incredible. Oo. Kamusta ang biyahe? Saan ka pa nanggaling yan? Galing pa ang Pampanga. Oh, Pampanga. Traffic, 4 hours yung biyahe ko from Pampanga. Grabe, sobra. So, doon ka talaga nakatira? Before, taga Fairview ako. So, lumipat lang ako ng Pampanga. Gusto ko kasi na tahimik na lugar na eh. Ano ba doon? Nanawa na sa sa lungsod. Okay. So, ibig sabihin medyo province yung pwesto mo. Hindi naman. Medyo mas tahimik lang sa dati ko nakasanayan. Yeah. Ano pinagkakabala mo ngayon, bro? Ngayon, yun, business yung Taragis. Then, content pa rin. Tapos sundot pa rin ng konting magic sa TikTok ko. Yan. Paano mo siya parang na-i-spread yung business mo? Kasi kung nagbe-business ka ngayon, paano mo siya napapalagana? Paano ka kumikita dyan? Yun, syempre kailangan mo. Yun nga yung ginagawa naming challenge, no? Kakaiba yung kasi yung ginagawa namin. Hindi katulad na iba na parang yung typical na negosyante. Kasi sa amin talaga nilalagyan namin ng ibang flavor, kumbaga kuwela, ganyan. Hindi kami na mga papremyo, mga prizes, ganun. So, kailangan may twist talaga kailangan twist, kasi syempre attention syempre business yan, di ba? Yes. At saka nandun ka talaga nakafocus on social media para mas makilala yung brand mo. Yes. Pero bro, saan ba nag-umpisa yan, yung business mo? Kasi from Dubai. Nag-Dubai ka? Yes, nag-Dubai ako 2014 kung hindi ako nagkakamali. Tapos umuwi ako from Dubai, dapat gagawa na ako ng isang malaking show sa Pilipinas kasi ang dream ko talaga is magkaroon ako ng isang parang David Copperfield Las Vegas show sa Pilipinas. Yes, so nakaipon ako, umuwi ako sa Pilipinas. Then nag-invest na ako ng mga gamit. Nabili ko na, biglang pumutok yung pandemic. Cancel lahat ng show. So back to zero ko. Kailangan ko gumawa ng pagkakitaan. Gumawa ako ng food cart. Pero saan galing yun? Kasi syempre first love mo magic. Tapos bigla ka napunta sa takoyaki. Favorite ko talaga yung takoyaki since pa ako grade school. Okay. Talagang yun yung talagang favorite food ko. Kaya yun yung produkto na napili ko. Hindi, paano mo siya napili mismo yung takoyaki? Meron ka bang manufacturing company or meron kang mga suppliers? Wala. Actually, meron lang akong pinagbasihan na isang lasa. Kasi nung grade school ako, meron akong friend na Japanese. Pinatikim sa akin ng nanay niya yung takoyaki from Japan. Nilutuan ako sa bahay nila. Then, simula nun, hindi ko nakalimutan yung lasa. Yun yung pinagbasihan ko. So nagkaroon ka na ng recipe doon. From there, doon na nagsimula. Mismo. Pero yung una mong branch or una mong cart, ikaw po muna yung nagluluto noon? Yes, oo. Siguro almost 3 months akong sa kalsada. Kasagsagan ng siguro mga 1 month na pandemic noon. Alam mo talaga yung sobrang higpit. Ako talaga yung nagbabike, yung nagluluto. Yun, sa tabi ako ng kalsada. Grabe no, sobrang napaka-sipag mo naman pala in terms of making money. No? Yes, wala na akong pinagkakapirahan that time. Correct. Pero before tayo mapunta dyan sa business mo, syempre yung first love mo, mapunta tayo dun sa magic. Paano ka nagsimula sa magic? Nung kabataan mo ba?
Mhm. Nagma-magic ka na. Siyempre, No. ikaw yung first youngest, Yes, oo. di ba? Close-up magician. Close up. Yeah. Oo. Actually, stage. Stage pa yun. Stage magician. Stage magician. Nag-start to nung 7 years old ako. Mm. Sobrang gusto ko ng mga clowns. Mm-mm. Tapos ang hiling ko sa 7th birthday ko, mayroong clown. Mm-mm. Then after that, naiwan ng mga clowns yung mga gamit nila sa bahay. Mm-mm. Tapos pinaglaruan ko ng pinaglaruan. Mm-mm. Doon na nagsimula yung pagmamahal ko sa magic. Mm-mm. Then high school. Ano kasi ako wala akong sports eh. Kasi meron akong hika eh. Mm-mm. Wala akong sports. So, Mm-mm. yung mga klase ko, naiinggit ako kasi sila, tinitilian ng mga babae, Yan. mga varsity players, Oo. di ba? Oo. Anong gagawin ko? Oo nga. Tapos naisipan ko, magic. So, Oo. nag-aaral ulit ako mag-magic yun hanggang sa naging ko ng school namin, naging sa akin, yung may-ari ng school, pinagmamagic na ako pag may birthday doon, ganyan. So 7 years old, nag-aaral ka na ng magic. Yung mga simpleng magic lang. Ano? Simpleng magic lang. Hanggang high school, magic ako. Tapos, sumali na ako sa mga grupo ng mga magician. Dire-diretso na, may mga TV shows na ako, ganun. Channel 2, 7, halos lahat. Kasi nga, bibihira lang dati yung batang nagmamagic eh. Oo. Kasi parang 14 ako, nagti-TV na ako dati. Oo. Self-taught lang siya or meron kang may nuturo sa'yo or ni-research mo yan? Or, Wala di ba eh. may mga, ano pa nga di ba yung nung kabataan, may mga binibenta pa yung mga magic kit. pang magic kit. Oh, yes, oo. oo. Di ba? May Uso pa mga yan dati. ganun din. May mga rin. Actually, yung first magic kit ko, niregalo sa akin ng mami ko. So, yun, dire-diretso na ako. Dire-diretso na hanggang sa nagkaroon na ng mga shows. Nung siguro mga 16 ako, tumatanggap na ako ng mga shows nun. Mm-mm. Ipon-ipon, then invest sa panibagong gamit. Tapos, ano siya, hindi, ganyan din ba yung mga ginagawa ng mga kapatid mo? Meron ka ba mga kapatid? Or... Meron akong kapatid, ate. Mm-mm. Hindi, wala. Sa family namin, nag-isa lang talaga ako magician. Ilan kayo Yes. magkakapatid? Dalawa lang kami. Ate mo. Anong Bunso pinagkakabala ng ate mo? Ano siya nasa US siya ngayon. Actually, nasa US siya. May work siya doon. Andun din yung mami ko sa US. So, mag-isa na lang ako rito sa Pilipinas. So, nung elementary ka, nung grade school ka, nagmamagic ka, saan yan? Sa probinsya ba? Or dito na sa Metro Manila? Doon sa Caloocan. So, iba pang lugar. No? Ibang lugar. Oo. Tapos, anong school yan? Sa St. Clair College. Doon ka St. Clair nag-elementary, College ako nag-grade school. nag-elementary hanggang high school. Tapos parang ginamit mo yon. Ano naging advantage sa'yo nung magmamagic ka? Nakilala ka? Or na-build mo yung confidence mo? Yes. Oo. Tsaka, kumbaga naging favorite ako ng school namin. Tuwing absent ako, goods lang sa kanila kasi may mga shows ako eh. Tapos lumalabas ako sa TV, may regular show ako sa TV. So parang naging pride din ako ng school namin that time eh. Ano naging learning sa'yo nun? Kasi syempre, bihira lang yung nagiging magician talaga simula pagkabata eh. No? Ano naging learnings mo dyan? Kasi syempre, ano ba yun, nagkataon lang ba? Or talagang pinurso mo siya? Kasi sabi mo, gusto mo talaga siyang, kasi nakita mo yung mga clowns, nagmamagic. Yes. So, ano yung naging learnings mo dyan? Kasi syempre, pinurso mo siya eh. Actually, nagustuhan ko talaga siya kasi nga, yun, yung every show, ang laki ng kinikita ko eh. Oo. 'Di ba? Ayun, tapos so for income talaga. for income talaga, yes. At saka naging ko na rin siya, naging kumbaga yun na ako eh. Kumbaga, kung titignan ako ng tao, ang tingin talaga sa akin is si Magic Carl na. Wala na sa tingin ko wala na akong ibang makikita kung hindi ako magician, hindi ko alam kung ano ako ngayon. Pero hindi mo siya yung branding na Magic Carl, hindi mo na siya binrand ngayon. Dati pa yun. Oh, yes, dati. Oo. Pero magbabalik yun. Magbabalik na yung taon yun. Magbabalik. Magic Carl. Meron silang kakabangan ngayong taon. Hindi ko pa pwede Oo. hindi ko muna pwede sabihin. Ang ganda na, exciting Yes, yon. oo. At least, 'di ba? Mas mababago yung yung branding and image mo. So, mas makikilala ka pa kasi dahil Yes, oo. sa magic, sa art. Ano ba yung magic mo? Art ba yan? Or part of spirituality? Kasi di ba katulad ni Nomer Mind Master, no? Kasi Iba yung ginagawa nun ni Nomer. Oo, parang talagang sobrang ibang level na siya. Yung sa'yo ba, more of talagang aral? More of mga Actually, may formal training kami. training? Training, oo.
Sleight of hands, illusion, kumbaga. Oo. Mm. Inaaral din pala Inaaral yan. din talaga namin. Para lang kaming sumasayaw din, ganun. Oo. Mm. So, dinala mo yan hanggang nung high school ka hanggang nag-college ka, puro magic. Yes. Oo. Anong naging course mo nung college ka? HRM ako, pero hindi ko tinapos eh. Hindi ko tinapos yung HRM ko eh. Bakit Actually, hindi mo siya tinapos? Sobrang dami ko ng show that time. So, kumbaga, Show sa mga TV shows talaga. Sa mainstream. sa TV. Mainstream. So, GMA. Naging mainstream ako sa ABS. Kulilits. Kung familiar ka doon, ano siya eh. Kulilits, hindi ko matanda. Morning show siya. Mm. Every Saturday. Yung sila, ang pangalan nito, mga ano na to. Ang kalaban namin yung Art is Cool yung kalaban Yun, namin. alam mo, mas na ano ko yun, si Art Angel. Art Angel at saka Art is Cool. Oo, Ayun. oo. Yun yung kalaban namin that time. Nagmamagic ako doon parang bago mag-commercial break, ako yung nagmamagic. Tapos after ng commercial break, ituturo ko yung magic para hindi bumitaw yung mga tao doon sa Ano channel yan? Channel 2. Sa Channel 2. Channel 2, yes. So si Seven kasi yung Art is Angel. Art Angel. Art Angel, Art Angel. Yung Art Angel. So paano ka napunta doon sa mga TV shows na yun? Ano yun? May manager ka na agad? Wala eh. Actually, nakita lang din nila ako siguro sa social media that time. Friendster pa ang uso nun. Oo. Friendster. Tapos, ano rin, siguro sa mga shows ko din, na babalitaan nila na may bata na magician. Ayun, fit kasi ako dun sa show na yun kasi talagang, talagang pambata eh. Tapos kaya yung kinuha rin nila na magician, 16 years old lang din na magician. Oo. So, pero, yung pag-magic mo, naging ano mo ba siya? Naging trabaho mo ba siya? As after mo na, di ba, sabi mo, hindi ka nakapagtapos ng college. Yun na talaga yung naging source of income mo? After nun, kasi ako yung youngest, since 16 hanggang 21, lumaylay na yung career ko sa magic kasi may pumalit na sa akin na mas bata eh. Talagang humina na yung shows ko. Talagang halos mag-back to zero na ako nun. Oo. Then after nun, nag-decide na ako mag-Dubai. Nag-Dubai ka. Yes, okay. Kasi Yun talagang yun, ano na eh. Wala na kumukuha sa akin eh. Wala na akong... Nung nag-Dubai na ako, nag-decide ako na mag-work na as normal na ano. Ano naging work mo dyan sa Dubai? Ang unang binabala ko, mag-waiter ako. Waiter. Wala naman akong experience sa pag-waiter. Hindi nga ako nakapagtrabaho sa Pilipinas eh. So, nung nag-waiter ako doon, hindi ako tinatanggap kasi nga, hindi ko pinapakilala na magician ako eh. Tapos, nung walang kumukuha sa akin na company, sinubukan ko nang mag-magic doon sa may-ari ng restaurant. Ayun, nakuha ko yung ginawa nilang supervisor ng restaurant kahit hindi ako marunong. Kasi para pasok yung sweldo ko doon sa hinihingi kong sweldo. Kasi bawal sa Dubai pagka waiter ka lang tapos mataas yung sweldo mo. Yung visa mo hindi So nakadiskarte ka ng nakadiskarte ako. Yung visa ko, actually hindi ako nagkaroon ng visa doon eh. Kasi nung nagwo-work na ako, siguro mga 3 months, 4 months na. Laki ng sweldo ko sobra. Pas yung mga tips ko. Pinalitan yung manager na kumuha sa akin. Tapos after nun, may manager na pinalit, nagselo sa sweldo ko ngayon. Nung nagselo sa sweldo ko, tsaka ako tinanggal sa trabaho. Doon na nagsimula yung kalbaryo ko talaga. Kasi after nun, hindi ako binigyan ng visa eh. Gusto kong pauwiin sa Pilipinas. Gusto na lang pauwiin sa Pilipinas. Hindi ako umuwi. Nag-TNT ako sa Dubai ng almost 4 years. Tagal din ha? Ang tagal. Anong year yan? Naalala mo ba? 15. 14 or 15. Basta umuwi akong Pilipinas, 19. So, anong mga naging nangyari sa'yo during sa Dubai? After, naging waiter or marami pang ibang mga naging work mo dyan? Nagpa-part-time ako as a photographer kasi marunong din ako mag-camera eh. Humiram ako ng camera sa friend ko tapos sa mga children's party, pumipitik-pitik ako doon kahit papaano. So doon naman natutunan pati photography doon sa Dubai? Doon din. Tapos nagbenta ako ng mga ulam, kumakatok ako sa mga pinto ng mga Pilipino. Kasi wala ka ng pera eh. Tapos nasa ibang bansa ka, di ba?
Hindi mo na-imagine na ganyan ang gagawin mo sa Dubai? Or Hindi. Oo. So, hindi ka ba nagsisi? Kasi bakit nasa Dubai ka tapos ganyan Hindi. naging work mo? Actually, yung Dubai yung nagturo sa akin ng leksyon ng totoong buhay. Na anong naging leksyon sa'yo? Na hindi ganun kadaling gumita talaga ng pera. Oo. Kasi noon, isang show ko lang, laki ng talent fee ko sa TV, di ba? Oo. Sobrang laki. Tas inuubos ko lang din. Ganyan. Siyempre, mga teenager, di ba? Inom, di ba? Ganun, gimmick. Bakit Dubai yung pinili mo? Ando kasi yung sister ko eh. Nasa Dubai yung doon ate ko. siya. Kumbaga, hinilan niya na ako. Okay. Hinilan niya na ako dun sa kinalalagyan ko nung mga 21 ata ako nun. Tapos doon ka nakatira sa kanila? Yes. Hinilan niya na ako. Pinatira niya ako doon. Pero sobrang higpit ng ate ko. Hindi ako makagalaw. Umalis din ako. Nagsarili rin ako sa Dubai. Tapos nagsarili ka na namang make money mo. Oo, sariling make money. Nagtinda ako ng ulam. Nagtinda ako ng SIM card. Oo. Ano pa bang mga pinagagawa ko? Lahat na lang ng diskarte. Oo, sobra. Tapos, bago ko umalis sa Dubai, meron kasi yung isang video. Kasi nagko-content na ako sa Pilipinas noon mga 21 or 22. Meron akong isang video na hindi pa ina-upload. Yun yung Kiss Magic. Ewan ko kung ano, kasi nag-viral din yun eh. Yung Kiss Magic na yun, sinut ko siguro mga 2016. 3 years kong hindi in-upload. Sa Dubai ko siya in-upload. Tapos nung in-upload ko na, parang nag-decide na ako na babalik na ba ako sa social media or sa Facebook, ganyan. Nung pag-upload ko, pumutok na naman siya. Tapos sa Dubai, nag-show na naman ako doon. Kahit wala akong visa. Hindi ka ba nag-street magic? Yun yung uso rin, di ba? Pag Street magic, yes. street Actually, magic yung Kiss Magic na yun yung before nangahalik ako ng mga babae sa kalsada. Sobrang nag-viral din yun eh. Paano kiss? After ng magic, nagkikiss kayo? Meron akong ginagawa na magic na kung saan ibibigay mo yung card sa babae, isusubo niya yung card, susubo ko yung card ko with my signature, tas may pirma niya rin. Pag kiss namin, magpapalit kami ng baraha. Swabe Sobrang, swabe. Sobrang nag-viral dati yun. After ko i-upload yun. Unique yun na parang sa'yo. After ko i-upload yun, nagtuloy-tuloy na naman yung pagmamagic ko tsaka paggagawa ko ng Dubai, video. Sa Dubai na. Yes. Tapos, wala yun eh. Talagang sobrang ingat ko doon. Sa Dubai ako natutong mag-ingat kasi nga wala akong visa eh. Konting pagkakamali ko lang doon. Ma-check lang ako ng pulis doon. Talagang pauuwiin na ako eh. Ayun. Hindi ka nag-business na doon. Hindi mo pa naisip mag-business. Actually, meron ako naging isang doon. Nagtinda ako ng t-shirt. Yun, ibinibenta ko rin sa mga Filipinos doon. Meron akong ginawang brand na wala namang permit. Kasi hindi ako pwedeng magkaroon ng permit dahil wala naman akong visa sa Dubai. So doon na nag-open up yung mundo mo for business? Doon sa t-shirt business? Medyo, yes. Kasi syempre, typically, ang gusto mo lang magbenta pero hindi mo talaga naiisip yung business. Iba kasing industry yun eh, di ba? Comparing kapag sarili mo na ginawa mo na yung structure mo through business. Pero kung benta-benta lang, magkaiba siya. So kasi yung mas madali yun, pag nakabenta ka, income agad. Pero yung business, paplanuhin mo talaga eh. Yes, so yung during na pagbebenta mo ng t-shirt, doon mo talaga na nag-open yung sarili mo about business. So kamusta yun? Ano nang nangyari doon? Okay naman siya. Actually, bago ako pumunta ng Pilipinas, okay naman yung flow ng negosyo. Pero wala eh. Talagang hininto ko na siya eh. Kumita naman yun? Kumita siya. Malaki-laki din. Actually, doon ko nakuha yung konting ipon ko eh. Sa pagbebenta ng t-shirt. More of ano yun? Anong mga printing? Nagpe-print? Ano siya? Shirt siya na may embroid dito na pwede mong suotin sa meetings pero swag pa rin siya. Ganun. Hindi, paano siya? Ang name Pinapa-embroid mo siya? Or, yes, meron ako nakuha doon na nag-embroid sa Dubai. Ang name ng business ko ata, hindi ako nagkakamali, Saplot. Saplot, yes. Ang designs ko is for Filipinos din na may halong Arab country. Like parang yung design ko si Jose Rizal na nakasuot ng kundura, yung mga ganon. Nice. Ang ganda naman. So mga ano yan, t-shirt or hoodies? Shirts lang eh. T-shirts lang. T-shirts lang. Pero hindi mo siya na dinala dito sa Philippines. Ay, parang ganda. Ngayon, siguro, feeling ko baka.
Oo, kasi di buksan ba ko ulit. meron kang meron ka ng magandang konsepto about it. Yeah, Parang oo. unique siya eh. Mm-mm. Di ba? Tapos dali mo dito, no? At Baka, least ibang baka. another di ba? Another Mm. line of business pa, di ba? So pagbalik mo dito sa Dubai, ano naging turning point mo? Bakit ka bumalik? Yun talaga yung yun talaga yung dream ko eh. Talagang makagawa ng isang malaking show dito. Mm-mm. Mapaganda yung branding ko as a magician. Mm-mm. Kasi wala pa talagang gumagawa rito nung ganong show eh. Yung ganong kabongga eh. Mm-mm. Parang Las Vegas style, magaganda yung ilaw. Hindi, smokes. pero anong turning point mo eh? Kasi okay na naman yung business mo. Tapos nakakabenta ka na naman. Bakit naisip mo, sundin mo na yung dream mo? Siguro, kailangan mo nang putulin yun dahil 4 na taon na ako na TNT eh. Parang wala nang nangyayari. Parang wala nang patutunguhan, parang naisip Yes, mo. kumbaga ayokong magtagal dun sa ibang bansa na plain lang ba. Oo. So, at saka, goods na rin na nag-decide ako na umuwi no. Kasi pag uwi ko ng Pilipinas, 1 month ko lang nakasama yung daddy ko, namatay na siya. Yes. Anong niya? Anong nangyari sa kanya? Diabetes eh. Diabetic Yeah. siya. Okay. Pero yung mama mo, Nasa US siya ngayon. US naman siya. Nasa ate ko siya. Nandun. So, from Dubai, lumipat kayo ng US. Yung Siya, ate ko, yes. lumipat sila. Lumipat sila. Anong naging nila nung lumipat sila? Ano nangyari? So, parang doon nag-work? Parang Hindi, nag-iba ng yung mga career? pamangkin ko, dapat, gusto ng ate ko na doon mag-aral, yung mga pamangkin ko sa US. Okay. Yung mga anak niya. Mga anak niya. Okay. Ayos. So nung pumunta ka na dito sa Philippines, so yun talaga yung big dream mo. Yes. So, pero, ano yan? 2020? 2019 ako bumalik ng 2019. Pilipinas. Yes. Then, ayun, nagawa ko na yung productions, kompleto na lahat ng gamit ko. Hindi, ang laking pera niyan. Ibig sabihin, ang laki ng naipon mo sa, Oo, sa tsaka Dubai. tinulungan din naman ko ng mga friends ko sa Dubai eh. Kumbaga, bago ko umuwi sa Pilipinas, may binigay sila sa akin na money rin, na pandagdag ko din. Tapos yung daddy ko rin may binigay din sa akin na pera para magawa ko yung show na yun. Then contract signing na kami sa malalaking hotel dito. Sa hotel pala siya gagawin or hindi Hotels. sa isang buong field? Hotel siya. Hotel. Kumbaga, hindi. Series? Ang iniisip ko noon, Asian tour. Kasi may mga contact na ako sa, meron na ako sa Macau, sa Singapore, sa iba-iba. Pero, ano yun, may pangalan ka na ba during that time in magic industry? Siyempre, nung nagsisimula ka, medyo, Yes, Actually, meron akong friend noon na nakatrabaho ko rin sa Enchanted Kingdom. Kasi sa Enchanted, nag-work din ako doon as a magician. Siya pa rin yung contact ko na para makapag-show ako sa mga hotels. Yung tao na yun. So yun siya yung magiging, siyempre, di ba? Kumbaga siya yung road manager siguro. Ayun, siya yung mag-road manager sa'yo. Siya yung may pag-usap sa mga kliyente. So tingin mo yun yung magiging big break mo pag nakilala ka lahat ng mga hotels. Yes, oo. Tapos biglang 2020. Ano na siya, nakapirma na ako ng kontrata sa mga hotel. Okay na lahat, dancers, lahat ng effects namin, pyro. Talagang rehearsal na lang. Tapos magre-rehearsal na kami. 1 week before, pumutok na yung pandemic. March 2020. Oo, wala na. Paano yun? So nakapirma ka, so at in void na lahat yun? Wala. Hindi ano pwedeng mangyari? lumabas eh. Hindi, ano nangyari? So, isipin, after na ng pandemic, hindi na nagkabalikan, Wala na. As in, nakalimutan na? Ganun? Wala na. At saka yung partner ko sa Magic, pumunta na rin ng US kasi may partner ako sa Magic. Wala na rin siya. Bumalik na sa Vegas. Wala ba nag-mentor sa'yo niyan? Or talagang sarili mo yan? Sarili as you ko go lang along. Tapos meron kami mga friends sa Magic industry. Share kami ng mga mga sikreto namin. Galing mo ikaw na bahala magtahi-tahi ng routine mo. Oo. So, ibig sabihin, gusto ko talagang So, sa'yo, aral. Hindi siya walang halong mentalism, walang halong spirituality sa'yo. Wala. No? Art sa akin to. Art talaga, no? Yes. Shoutout sa'yo, Nomer, kasi talagang na-ellipse pa rin talaga. Si Nomer, ano yun eh? May sapak yun eh. Malupit yun eh. Oo.
Grabe, no? So, yun, nung pumutok na yung pandemic, so wala na, parang feeling mo na down ka. Kasi Wala, parang oo. Kasi lahat ng gamit nakatambak na lang sa garahe namin. parang feeling mo, nasira na yung mga pangarap mo. Mm. Kasi eto na parang, shucks. So, anong turning point na, ano yung nagbukas sa'yo pala sa pagkakaroon ng Taragis, ng takoyaki? Sino nag-introduce sa'yo? Ano yun wala akong magawa that week. Nagpagawa ako ng kwarto ko. Ang ginawa kong tema ng kwarto ko, yung mga kahoy na mga pale-paleta. Ngayon, after na magawa ng kwarto ko, may mga sobrang kahoy dun sa kwarto ko. Ang gagawin ko rito sa mga kahoy na to? Gawa kaya ang food cart. Kasi nung pandemic, halos lahat ma-appreciate mo kasi hindi ka lumalabas ng bahay, di ba? Yun, tinawagan ko yung friend ko, tara, gawa tayong food cart. Out of nowhere, naisip mo lang food cart? Food cart, yes. So, kasi ang dami na rin nagtitinda nun eh. Kumbaga, kahit yung mga hindi negosyante ron, naging negosyante nung pandemic eh, di ba? Nagtinda na rin sila eh. Di ba? Food cart, hindi ko pa alam kung ano produkto. Ano bang favorite ko? Ano bang ganyan? Ayun tayo. Biglang pumutok yung takoyaki sa isip ko. Naisip mo lang? Yun na yun, oo. Yun na yun. Out of nowhere pa rin, naisip mo lang? Naisip ko yung takoyaki. Nag-download lang sa'yo na, oy. Yes, oo. Kasi that time, hindi pa ganun kaputok yung takoyaki eh. Yung 2019 or 2020, hindi pa siya ganun karami. Oo. Hindi pa siya ganun karami. Kasi ako, pag nagdesisyon ako, gusto ko kasi talagang kakaiba eh. Kakaiba, yung konti lang, mas mataas yung chance na makilala or... Tama. Diba? So, sino pasok na tayo dun sa sino nag-design, sino nag-mentor sa'yo? Kasi syempre, ikaw lang mag-isa eh. So, yung friend mo na ba yan? Or iba pang tao? Wala. O ni-research mo lang din? Sa simula, mag-isa lang talaga ako. Ni-research mo paano mo gumawa ng takoyaki? Paano gumawa ng takoyaki? YouTube lang ako. Bumili ako ng harina. Bumili ako ng sauce. Nagtimpla-timpla ako. Hindi ka naman marunong magluto. Nagluluto ka ba? Hindi. Ayun. Hindi. Ayun. So, YouTube lang. YouTube pa rin. Grabe. YouTube talagang lang. pag gusto, may paraan talaga. Tapos sinuli ko lang talaga yung lasa na gusto ko. Hinuli ko lang. November and October, tapos yung cart. Isang buwan akong nagtimpla-timpla, nagluto-luto. Pinamimigay ko sa kapitbahay ko yung mga produkto ko ng libre. Pinapatikim ko ng libre. Nagbukas ako November. Kumbaga, isang November buwan, na 2020. 2020. Pero sa bahay nyo lang din kasi syempre bawal pa rin nakalabas eh. No, sa labas ng ano namin, sa ng garahe. subdivision. Labas ng subdivision. Oo, kasi pwede ka dahil food ka eh. Oo, pwede ako. Oo. At saka pag mga ganyan, hindi sinisita kasi food eh. Yes. So, allowed ka na magtinda sa labas. Grabe, no? So, paano siya, paano mo siya naisip na pumutok na siya? Paano na siya lumaganap? Ano siya eh, 3 months ako nagtinda sa kalsada. That time, may TikTok account na ako nun. Siguro may 1 million followers na ako sa TikTok. Pero more of magic yung more on magic, content yes. Natataka nga yung mga tao, di ba ikaw yung sa TikTok yung nagmamagic? May 1 million followers ka, ba't ka nagtitinda ng takoyaki rito? Sa sarili ko na, wala naman akong dun eh. Wala naman kita dun eh, di ba? Kumbaga, kailangan kong pumera, yun, titinda ako, tapos kumuha na ako ng tao na magbabantay dun. Dun sa cart ko na yun. Tapos gumawa ulit ako ng panibagong cart, yung mga kinita dun, gawa ulit ng cart. Ilalagay ko naman doon sa malayo doon sa cart na yon. Pinapagawa mo siya? Pinapagawa ako. Pinapagawa. Meron actually mga friend ko lang din yung gumagawa ng mga cards eh. Isang circle lang sa Taragis eh. Oh, pero paano so sino nagko-compete? Ikaw lahat? Ako lahat. Ikaw nag-accounting muna for the first time no? Sa umpisa at saka pati yung design ko din. Yes, oo. Paano naisip yung Taragis? Paano? Saan galing yan? Actually, dapat hindi talaga yun yung pangalan. Hindi talaga yung pangalan. Nag-iisip ako, ang unang pumasok sa isip ko, takoyaki on the go. May mga ganun eh, di ba? Meron pang, takoyaki go, yung mga ganun. DTI, pila pa ako ng DTI. Wala akong maisip na pangalan. Taragis. Taragis na yan. Yun na yung sinulat ko sa DTI. At saka, expression siya ng daddy ko eh. Expression siya ng daddy ko pag nakakain ng masarap. Napapataragis siya. Ayun na. Tsaka tunog naman eh. Tunog naman siya eh. Tunog Pinoy. Hapon.
Hapon ba? Di ba? Okay. Para siyang word ng Japanese eh. Taragis. Ganon. Yes. So, doon na nagsimula yun. Parang, grabe, no? Lahat, dinownload, lahat binigay sa'yo, no? Kasi, parang hinanap mo rin siya, no? Kumbaga, yung para sa'yo. Kasi, syempre, sa lahat ng mga pinagdaanan mo, no? Sa lahat ng nangyari sa'yo sa Dubai. Tapos dito, biniless ka talaga with that business. And, paano? No? Paano mo siya naman ngayon na inaalagaan? Kasi syempre, ano siya? Paano ka natuto ng franchise? Paano? Actually, may mga nagtuturo din talaga sa akin. Diyan ka na nagkaroon ng mentors. Yes, may mga nagtuturo na sa akin. Actually, hindi mentors eh. Nanonood lang din ako. Tapos pag may sa pag-usap ba, kumbaga makukuha mo na rin eh. Oo. Hindi mo ma-imagine na from being a magician, tas naging businessman, entrepreneur, di ba? Parang minsan nga hindi ko na alam kung si Magic Carl ba ako, si Carl Gun ba, si Taragis ba ako eh. Oo. Ganon. Parang mas na. Ano ka na ngayon eh, mas kilala ka na sa Taragis eh. Yes, oo. Hindi na ako kilala as a magician. Yun yung mahirap para sa akin ngayon, paano ko siya ibabalance. Meron pa nga ako nakita sa YouTube, parang kumakanta ka pa, nagsusulat ka pa ng kanta. Medyo. Oy, tama, ikaw yan. Nag-ano rin ako dati. Upload ka, kumakanta. Parang multi-talented naman to. Sobrang dami kong trip eh. Oo, talagang hahanapin mo siya, no? Hinahanap mo talaga siya. And masaya ka ba ngayon sa nangyayari sa iyo ngayon? Oo naman, sobra. Sobra kasi hindi ko akalain na, magkaganto, magkakanegosyo ko, di ba? Anong naging, mo na? Nakatulong ba yung, ngayon, kino-combine mo? Paano nakatulong yung pagmamagic mo tapos yung ngayon sa Taragis, sa pagbe-business? Siguro sa pag-usap ko sa mga kliyente, no? Na medyo nahaluan ko ng mga tricks ko, magaan loob nila sa akin, gano'n. Parang nagiging yun na yung the way mo para kumonek sa mga tao. Yes, oo. Tsaka kung paano mag-isip, kasi mga magician, unique mag-isip eh. So, kung mag-iisip ako ng mga strategy sa negosyo, meron pa rin konting sahog ng magic. Anong ma-advise mo sa amin? Kung gusto namin mag-business. Kasi ikaw, di ba, sobrang matyaga ka eh. Yeah. Pero yung mga tao na, syempre, parang ligaw ang isip, hindi nila alam kung anong gusto nilang gawin. Kung mag-business ba or maging empleyado. Anong mga advice mo sa amin when it comes to business? Actually, nasa puso na nila yun kung anong gusto na gawin nila eh. Pero kung magninegosyo ka, kailangan mo talagang mag-isip ng kakaibang business or kakaibang idea. Ayun, parang sundin mo lang eh. Dire-diretso lang, hindi mo mamamalayan na nandun ka na eh. Talagang no? Yung passion talaga. Passion, yes. Kailangan alamin mo yung passion mo. Alam mo yung passion mo kasi doon ka kikita. Yes. Doon nagkakaroon ng turning point yung passion turn into profit. No? Yes. Kasi minsan passion ka lang ng tsaka passion, kung minsan talagang kita. Kung ano yung gusto mo for example, no, may mga iba na pumutok yung t-shirt, ganyan, magti-t-shirt din ako. Ayun, oo. Diba? Sarang hindi, dapat sumasabay lang sa uso. Kung ano yung gusto mo. Kasi hindi mo alam, yung pansit ng nanay mo na masarap magluto yung nanay mo, yun din pala yung magpapayaman sa'yo, di ba? Oo nga. Ganun. Dapat kung ano pwede, sige, tas ipon-ipon konti, tas kung ano yung makukuha mo ron, yun yung talaga yung i-invest mo dun sa pinaka-dream mo ng negosyo. Dire-diretso lang. Meron ka pa bang ibang dream na negosyo kung after this takoyaki business? Ang dream ko sa takoyaki, maging food chain siya talaga na parang magkaroon siya ng sarili niyang pwesto, ganun. Jollibee na pambata na Japanese food. Pero hindi na siya food cart. Talagang nakapwesto na siya. Yes, oo. Pwede, tapos papasukan na iba't ibang mga mga Japanese food din. Why not? Hindi ka mag-franchise na gano'n, nakapwesto na agad, hindi na food cart. Pero hindi pa rin mawawala yung food cart, syempre. Oo. Kasi parang mas malaki yun no? Yeah. Pero ano pang mga pangarap mong business bukod
Meron pa ba? May bukod Actually, ka pa may ba? mga business ako ngayon pero hindi pwede sabihin. Okay. Oo. May mga side hustle may pa rin mga tayo. side hustle ka Oo. pa din na gusto mo na, na may mga plano-plano pa na. Meron pa rin hanggang ngayon. Ah. Tapos, yun nga, babalik ako sa pagiging si Magic Carl. This year yun. This year. So, paano yun? Kumikita ka sa pagmamagic, no? Sa YouTube, sa Facebook, or yung mga ini-invite ka? No, wala akong ano. Ang Taragis and yung mga social media ko, wala akong kinikita sa talagang. Hindi mo nagmo-monetize? Hindi ako nagmo-monetize. Kasi like sa Taco Bomb Challenge, ayokong mabitin yung mga viewers ko na nanonood tapos biglang may papasok. Na ads. Siyempre pag magmo-monetize naman yun kapag madami ka ng followers, di ba? Oo. Actually, kinukulit na ako ng Facebook ngayon, nag-i-email sa akin. Hindi ko lang gusto na, siyempre, food ako, papasukan na ibang food na ads. Ayaw mo ng ganun? Makaka-apekto. Sayang naman, okay lang din naman, di ba? Hindi ko pa siya nakikita yung baga, hindi pa naman kailangan. Hindi pa kailangan. Kasi siyempre, if you want to have a bigger self, di ba? So, open ka lang for any opportunities. Kasi sayang yan. Di ba? Opportunity yan. Na binibigay pala sa'yo ni Lord yung Facebook na pagmamonetize, nire-resist mo lang, di ba? Okay lang kasi ang kita talaga namin doon, views, pak. Lalaganap yung views namin, franchise. Pasok yun doon. So talagang ang gusto mo sa franchise. Sa franchise. Kumikita. Oo. May franchise, ano ba yan? May franchise, royalty fee. After na magbayad sila ng franchise fee, may royalty pa ba every month? Ngayon, maglalagay na kami ngayon at saka ng renewal. Yes. Pero dati wala? Wala. As in one time, big time lang. Kaya swerte yung mga naunang mag-franchise sa amin. Oo nga. Kaya swerte sila. Pero ngayon, maglalagay na kami. Bakit mo naisip? Kasi talagang, syempre, mas ano eh, no? 3 years na kami. Inflation. Saka syempre, inflation eh. Yes, no? Tsaka yung marketing namin, hindi na rin Oo. Hindi na biro ang mamahal na mga productions ngayon, 'di ba? Like kahit yung mga influencers, 'di ba? Kasi free kami. Hindi kami sumisingil ng marketing fee sa mga franchises namin. Pero kumikita kayo continuously after ng franchise is yung mga supplies. Sa inyo rin kinukuha, 'di ba? Yes, sa amin din. Sa supplies. So, doon binibili sa inyo. Yes, oo. Ako actually, bro, na-inspire nga ako sa franchise mo kaya kami nag-expand ng business. Kasi meron kaming food manufacturing business. Ngayon gumagawa na rin ako ng food cart, no? Gumagawa kami ng food cart, burger steak, tapos siomai at saka yung meatballs. So, ngayon nagsisimula na kaming gumawa ng sarili naming food cart. Yun, na-inspire ako sa iyo, bro. Syempre, yun, parang napakaganda kasi ng nung store na rolling lang siya na kung saan hindi ka na walang babayarang upa, 'di ba? Oo, tapos kung saan yung maraming tao pupuntahan mo, 'di ba? Yun yung advantage ng food cart. No? Talagang ikaw yung pupunta sa target market mo at saka hindi sila yung pupunta sa iyo. Oo. Tama. Punta na tayo dun sa nangyari sa'yo, nung sa naging trending sa'yo. Ano nangyari? Kwentuhan mo naman kami. Kasi ganito yun Kahit brief kwento lang. Sobrang gusto na namin mag-viral. Actually, nagpa-viral na, naman, pumapatok naman yung mga videos namin, pero hindi ganun kasapul di ba? Hindi kami lumalabas sa sirkulo namin. Kailangan namin lumabas doon. Kasi ang dami na namin na mga ginawa na may na kami ng motor. May mga ganun na kayong pakulo. May mga ganun na. Pero hindi pa rin siya pumuputok. May na kami nakailang bigay na kami ng 100,000. Wala pa rin talaga. Ang isip kami, paano pa natin makukuha yung mga tao? Ano bang gusto ng mga Pinoy? Issue diba? Kailangan natin ng issue. Para may attention. Galitin natin yung mga Pilipino. Yun yung gusto ng Pinoy, diba? Tama. Isang taon namin plinano yun. Mayroon kang team nag-isip din yan, hindi lang ikaw yan. Meron ako mga kasama. Nag-sip, nag-script, naglahat, everything. Oo. Tapos yun, nagpahanap na ako ng taong willing magpatato sa noo. Doon na pumasok si Tatay Ramil. Yes. Yang si Tatay Ramil, kasi di ba, na record na kasama mo rin siya sa challenge mo. So, pero kilala mo talaga siya or hinanap lang din ng team mo? Actually, bago ko siya ipahanap, nakasali na siya dun sa challenge namin.
Kasali na sa Oo. Tapos doon, fast forward tayo, doon sa araw na yon, Oo. nagpatattoo siya parang 3 days bago yung April Fools eh. Oo. Oo. Tapos after nun, nag-shoot na kami. Ano ba nangyari nun? After ng shoot namin, nung April 1 ata yung mismo, ginagawa na namin yung pang April 2 na upload namin. Oo, yun. Oo. Nakita ko nga yun. Tapos April 1, sinusundan kita. April 1, updated ako sa'yo. April 1, nag-post na ako. Oo. Na yung pinost ko na kung sino makapagpatato. Yun talaga ang plano, talaga na magalit yung mga tao. Kasi nga, kung sasabihin namin na, okay, nanalo ka ng 100,000. Kahit April, parang wala na namang impact yun eh, di ba? Tama. Kaya yun, sinabi talaga namin na hindi namin pananagutan yung nangyari. Viral. Nag-viral lang ng gabi. Sinadya rin namin na i-upload na mabilis yung picture na Tatay Ramil. Actually, yung phone niya inawakan ko noon. Ikaw na ako yung nag-upload nun. Sinadya ko na 30 minutes para nga may pag-usapan. Tama. Then after nun, nung nag-viral na, medyo kinabahan din ako nun, syempre. Buong Pilipinas. Oo, rin. Tapos, nung April 2, sinalang ko na yung sinut namin nung April 1, na kunyari yun yung April 2. Oo. Diba? In-upload na namin. Nanahimik na lahat, Talagang hupana eh. Ang bilis naman. Kasi yung mga nagba-viral, di ba? Halos medyo isang linggo matagal. Ang bilis naman. Anong gagawin natin? Nabigay na natin yung pera eh. Okay, labas tayo ng evidence. Nilabas na namin yung ebidensya. Ang ginawa ko, hinanap ko yung video ni Tatay Ramil nung nag-challenge siya. Nilike namin lahat. Nilike namin para umangat. Para umangat. Para di ba? Para umangat. Planted din pala yun. Oo nga. Yes, correct. Para makita. Para makita. Nung nilike na namin yun, umangat na. May mga nakapansin na, ni-remove ko yung video. Alam mo bakit? Nung ni-remove ko yung video, iisa-isahin ng mga tao yung videos namin eh. Lahat pumalo yung mga videos namin ngayon. Ayun, dire-diretso na. Dun sa page. Sa page. Pero yung nilike nyo lahat yung nandun si Tatay Ramil para makita. Yung doon sa page yan, yung video nyo. Tapos, ni-remove mo, tapos hinahanap nila. Hinahanap nila. So, nag-aangatan ngayon yung mga namin. Grabe, yun. Galing ha. Oo. Tapos, i-upload ko na dapat, Wednesday pa lang ata, nagbabalak na akong i-reveal sa mga tao. Kasi nga medyo, nagugulo na yung Pilipinas eh. Hindi pa rin eh. Pangit yung revelation kasi nga yung dulo ng revelation ko may magic eh. 'Di ba? Yung predict ko na maka-KM kasi sobrang tagal na namin gusto maka-MJS talaga. Bigay na kami ng motor, namimigay na kami ng daan-daan libo, wala pa rin eh. Parang hindi pa kasi lahat ng negosyante, dream talagang maka-MJS yung product nila or business nila, 'di ba? Yun talaga yung pangarap namin. Then, sabi ko, kung i-upload natin to ngayon, Wednesday, ang pangit ng revelation ko, hindi matutupad yung, kasi talaga nakaplano yun eh. Na pag ginawa natin to, sureball, kay MJS talaga tayo. Naka-timeline na talaga. Oo, hindi masusunod. So nag-antay pa kami ng mga ilang araw, nung pagtawag, yun na, papasok na yung ending ko dun sa revelation. Kaya mapapansin mo yung revelation, sa dulo nun, may prediction ako noong 2022 pa, na parang ang sinabi ko ata dun, masyadong mailap si Madam Jessica. Parang ganon. Pero parang may KMJS din ako soon. Mark this post pa, parang ganon. Pero hindi lang sumakto sa date. Sayang. Hindi sumakto sa date. Yung post mo na yon. Hindi, yung post ko na yon, yung kahit month eh. Hindi, 2022, wala naman ako sinabi na date. Na date, basta lang. Ayun. Pero mas maganda kung nasakto pati buwan, no? Kahit buwan lang eh. Parang hindi iba yata. Okay lang, Hindi, wala akong binanggit na wala akong binanggit na date doon. Pero talagang tinuluyan niyo yung tattoo. Hindi mo pwede kahit drawing lang, 'di ba? Talagang tattoo talaga. Tattoo talaga siya eh. Bakit? Ba't ganun? Willing naman talaga siya magpa-tattoo eh. Kasi naman siya marami rin siyang tattoo eh. Marami rin siyang tattoo talaga. Siya pa nga talaga yung nangungulit eh. Kasi siguro mga 5 months pa,
Siguro mga ano pa lang, mga December pa lang, nangungulit na siya na magpatattoo na siya kasi nasabi ko na sa kanya yun eh. Nung last year, April pa lang, nasabi ko na sa kanya, talagang siya yung nangungulit na magpatattoo talaga siya. Ayun. So pero yung binayad nyo, yung 100,000 or 100,000. more than pa doon? Binigyan namin siya ng franchise ng Taragis. Then, okay. So free na yun? Free yun, tapos 100,000. So yun, parang syempre, para sa kanya malaki na yun no? So pero tapos yung mga binanggit na offer, na-receive niya ba yun? Or konti lang talaga yung nabigyan? Wala halos. Ang meron lang yung isang skincare na skincare, at saka yung si Miss Nicole Kaluwag, which is sinabi na talaga namin na sa umpisa pa lang, scripted na talaga yung gagawin namin, na marketing stunt lang talaga yung ginagawa namin. Wala naman daw sila eh. Kasi kumbaga, para talagang tulong lang talaga dun sa anak ni Tatay Ramil. Pero ako bro, no? Ako tinitingnan ko talaga siya as genius marketing stunt. Pero yung iba kasi tinitingnan negative eh. Na panloloko. Kasi bro, at the end of the day, it's still attention. Ako kasi nasa business ako. No, nakikita ko siya na panghatak talaga ng tao na kung saan kailangan mo talaga mag-create ng attention. Ng ingay. Yes. No, pero syempre yung iba na hindi sila pabor, nakikita nila na sinungaling pala 'to eh, na ganyan eh. Na syempre, nakikita nila negative impact doon sa nagpatato. Yes. Pero hindi nila nakikita yung side na gusto naman niya talaga. Na at kung saan nag-benefit din naman yung tao. Yes. 'Di ba? No? And pero nakita ko rin na may pinaggayahan kayo niyan. Di ba sa abroad, di ba? Meron. Ano yes. yun Yung fraud. Yan. Yung actually, yun yung inspiration dun sa stunt na yun. Oo. Yun talaga. Na hindi daw niya binasa, ganyan. Na umabot pa sa korte. Napanood ko nga yun eh. Noon pa yun eh. Pa rin, and may may gumawa pa yung mga writers or ni-research nyo talaga. Meron kaming team talaga. Meron kaming team na talagang mag-execute. Nag-lock-in kami ng isang linggo doon sa isang resort. Actually, palipat-lipat kami kasi hindi talaga ako nagpapa-interview eh. Sabi ko kasi hindi ako makauwi ng bahay that time. Yung isang buong linggo na yun, nasa resort na palipat-lipat kami kasi yung bahay namin, ang daming pumaparada ng mga media. Talagang lipat-lipat talaga? kami. That week As in media, mainstream media, pinupuntahan ka. Halos araw-araw. Ba't hindi ka nagpaano? Wala, sabi ko, hindi ako papa-interview. Lalabas lang ako sa KMJS kung meron man. KMJS na lang talaga. Yun lang. Yun? Di ba na-lock-in ka? Sabi mo, na-lock-in ka sa bawal yung pa-interview. Nag-ano kami sa hotel. I mean sa resort. Hindi, di ba? So, ngayon, pwede ka na ma-interview katulad nun. Dito ka na sa podcast. Pwede na. So, 1 month lang yun. 1 month. So, ibig sabihin, wala na yung mga mag-i-interview sa'yo or meron pa rin? Ngayon, hindi pa ako tumatanggap masyado. Ganun. Okay. Pero, so, meron pa rin talaga nag-i-invite pa rin sa'yo na gusto talaga nila. Marami. Pero yung ang mo talaga, ang goal mo, ang end goal mo, is maki-MJS. Kasi yun talaga yung... Pero nakikita ko kasi, parang pinanood ko yung yung KMJS, parang hindi nila nakuha yung logic mo eh. Oo, kasi hindi naman natin sila makokontrol. Kaya nga, parang nakikita ko parang, teka lang, bakit gano'n? Parang hindi nyo nakikita yung nakita ni Carl na kung saan, it's part of the plan pa din. It's part of the game. Yes. Game yan eh. 'Di ba? Na kung saan hindi naman intensyon na magkaroon ng masama doon sa tao eh. Yeah. Siyempre part mo pa rin ng business mo yun eh. Diba? Tsaka me and Tatay Ramil na lang yun eh kung 'di ba? Gusto niya eh. Oo. Inamin mo naman. Sinabi mo naman. Oo, sinabi ko naman. Actually, yung pag-amin na yun, talagang nakaplan talaga na yun talaga yung panuldok doon. Oo. Ang naisip ko pa nga nun, para mas malakas, i-upload ko next year yung Revelation. Tagal ba? Tagal eh, di ba? Oo, pero mamamatay na yung issue eh. Sobrang kumbaga, 1 year ako magsasuffer ng... At saka 1 year, kailangan isipan mo na everyday paano siya mabubuhay ng mabubuhay. Oo, sobrang hirap. Diba? Oo. Pero kung in-reveal mo na, at least nakatatak na nung agad. Nung nung wala pa yung kay MJS. Pero nung
nung na-feature na kami, okay na. Kaya yung sa dulo ng video na yun, parang nag-promote pa nga ako ng show nila, di ba? Oo. Ayun. Pero buti na lang na KMJS ka. Oh. Pero niisip mo na, ay, parang di yata kakagat si Ma'am Jessica dito Naisip mo rin yun? Naisip ko rin, yan lang, yung normal lang, pero hindi ganun kaganda yung act na mangyayari. Si Tatay Ramil, kamusta na ngayon? Okay naman siya, Hindi naman siya, parang nakikita ko, siyempre ni-stalk ko rin siya ngayon. Oo. Parang nagvo-vlog na rin siya ngayon, Ay, no? hindi ako sigurado Hindi ako sure. Actually, Hindi mo siya singer siya eh. Parang wedding singer ata siya dati. Hindi mo siya kinuha na parang makatulong din sa mo. May aabangan pa sila. Ayun, abangan niya. Siguro, this October ata. Magkaroon siya naman meron ng yan. Hindi ko pa babayaan yung tao na yun. Siyempre, big mo siya, di ba? Big breakthrough mo rin siya. So, tapos, may mga nag-o-offer sa kanya na patanggal na yung tattoo niya. Siya yung may ayaw eh. Ba't papatanggal ko to? Dito ako nakilala ng mga tao. Correct, di ba? Oo. Talagang pinipilit ko siya. Minsan nga, nahamon ko siya. Tatay Ramil, bigyan ulit kita ng 100K. Pagbura na natin yung tattoo mo. Ayoko. Ganyan. So, ibig sabihin, siya rin ang pinakamalaki mong model. Kumbaga, ano mo tawag doon? Yung nag-advertise din ng mo, di ba? Kasi syempre, siya yung walking taragis mo eh. Di ba? Oo. Tsaka siya kanya nakatato, di ba? So, anong tingin mo lesson yan, positive at saka negative, anong lesson yan sa'yo? Nung incident na yan, bro. Kasi syempre, di mo naman mapiplease ang lahat ng tao, hindi naman nila makikita yung intensyon mo. Ano kaya tingin mo lesson mo dyan sa incident, sa ginawa mong marketing stunt na yan? Lesson, wala masyado kasi alam ko na talaga yung mangyayari. Talagang planado siya eh. Isang taon namin to eh. Kumbaga, lesson. So that's one siguro, kapag may pinlano ka, pag binigay mo all out, full out, pag binigay mo yung brains mo, yung heart mo, dyan sa plano mo na yan, totally mag-i-execute. Matutumbok mo yung target. Oo. Kahit na ang tagal mo nang inisip, yung KMJS, mapupunta ka pa rin doon eh. Kasi pinlano mo talaga siya eh. Siguro yung isa sa mga lessons mo. Ano pa kaya tingin mo, bro? Feeling ko wala na masyado eh. So, pero yung negative naman, sa negative, tingin mo, negative, siguro, sumobra. Parang sumobra yung nagawa namin na hindi na naintindihan ng tao. Kasi, hindi na siya maaabot talaga ng kumbaga... So, parang ang tingin kasi nung iba, parang Scammer, manloloko. Scammer, manloloko. Wala kami ini-scam actually. Yung mga iba, hindi naman talaga... Ang una talaga na plano, Tatay Ramil, walang tatanggap ng donation. Kasi talaga nilalakin namin siya eh. Ngayon, ang nangyari... Nung marami nang gusto mag-donate, hinaharang ko kasi talaga yung phone niya eh. Tatay Ramil, wag kang tatanggap ng donation kahit GCash, wala. Ngayon, nung pumutok na nakalakin si Tatay Ramil na hinaharang ko daw. May nag-viral pa na post eh na ba't mo kinukulong si Tatay Ramil? Yun yung word na kinukulong. Ba't mo kinukulong? Ang daming gusto magbigay sa kanya ng ganyan-ganyan, ng mga donation. Kumbaga, ba't nila ako sinisisi ba? Ganyan. Tapos, ngayon, meron din yung anak ng mayor, si Miss Nicole Caluwag, no? Pinupuntahan si Tatay Ramil from Pampanga to Caloocan. Parang nakatatlong balik na raw siya. Nahiya naman ako. Kaya pinatanggap ko na kay Tatay Ramil. At saka, alam naman ni Miss Nicole yun eh. Na stunt lang talaga. Sa umpisa pa lang, no? Umpisa pa lang. Pero yung iba, so hindi tinanggap or hindi sila nag-abot talaga? Hindi namin tinatanggap talaga. Hindi namin tinatanggap. Syempre, marketing stunt lang talaga yun eh. Kahit na. Oo, hindi namin tinatanggap eh. Kahit na, blessing pa rin yun eh. Hindi nyo nakikita na ganon. Hindi eh. Kasi, hindi yun yung purpose nun eh. Hindi talaga yung maawa purpose doon sa tao kasi hindi naman yun yung purpose nun. Hindi talaga yung purpose. Ang purpose lang talaga namin, mabasag namin yung kung nasang sirkulo kami. Makawala lang talaga. Magkaroon ng ingay. Yes, oo. Hindi mo ba nakita yan na risky?
ma-advise mo ba yan sa mga katulad naming nagbi-business din? Naggumawa ng ganyang ingay or ikaw lang yan. Ikaw lang yan. Bahala kayo kasi ako. Para ako tumalon sa swimming pool na hindi ko alam kung may tubig o wala eh. Nakakatakot din pero lakas lang talaga ng loob. At saka pinagplanuhan mo talaga. Planado talaga. Kasi gusto mo talaga siya eh. No? Kailangan pag-isipan ko to. Kailangan mangyari talaga. No matter what. Kaya nag-gather ka talaga ng facts, nag-gather ka ng plano, nag-gather ka ng mga tao na kung sa makakatulong sa'yo to execute. And tingin ko, in relation to your magic, yan din yung, kumbaga, hindi man natuloy. No? Hindi man natuloy yung nakita mo na magandang break mo for your magic, yung sa nung dumating ka dito, at least yan yung binigay sa'yo na plano, na big break for you. Hindi man sa magic, at least dito sa business mo. Yes, diba? Kasi kaya na-apply mo rin siya, yung creativity mo. Yes. Yun sinasabi ko kanina, kung paano mag-isip yung magician. Ganon din kami, yun, sa marketing namin, talagang hinahaluan din namin ng konting pampalasa. Yan. Yung creativity. Yes. Oo. Diyan talaga pumapasok yung pagiging magic Carl. Yes. Ayan, dahil dyan, bro, baka pwede mo naman kaming sampulan. Okay. No? Sige, ganito. Quick lang kasi baka maabusan na tayo ng oras. Ayan. Kanina, medyo tamihan mo naman ng konti. Para naman, sige, ganito. Hindi ko hinawakan yung bara, whole time nandyan siya, diba? Pero bago ako pumunta dito, habang nasa biyahe, 52 cards to. Okay. Nagtaob ako ng isang baraha dyan sa loob. Alam mo yun, hindi? Random card. Random din, tinaob random. ko. Okay. Ang gusto ko na gawin mo, bro, imagine mo meron kang 52 cards na nasa harapan mo ngayon. Yan gusto ko yung nag-i-imagine. 52 cards. Okay. Okay. Pili ka na isang card dito na nasa harapan mo ngayon. Pumili ka na isa. Meron na. Meron na. Sige mo dahan-dahan humaharap sa akin yung card na yun. Okay. Yeah. Okay na. Kukunin ko yung buong deck. So 52 cards. Isang card lang yung nakataob. Right? I-spread ko sa harapan mo yung card na nakataob. Anong card yung nakataob na yan? Sabihin mo sa akin. King of Hearts. The King of Hearts. Kanina, sabi ko sa'yo, meron akong isang card na tinaob dito sa buong deck. Right? Dito. Meron akong isang card na tinaob dyan na random. Buti ka. Hindi ko alam kung ano yung card na yon, bro. Meron akong isang card na tinaob. Tingnan natin. Meron akong isang card na tinaob dito. Yeah. Puti ka na kaya to. Wala natin. Ano kaya ito? King of Cards! Grabe naman yan! Ang lapit! Grabe. King of Hearts nga, no? Pero actually, nagpalit na nga ako niyan eh. Nagpalit ka? Nagpalit na ako niyan. Nagpalit na ako niyan. Pero lumabas King of Hearts, ha? Sige, isa pa. Ganito. Galing, grabe. Sige, ganito gagawin natin. Ganito yung idea. Ang lapit. Okay. Sabi ko yung mic, bro. I-riffle ko lang yung card. Or shuffle ko muna yung baraha. Okay. Yan, ito si Magic Carl. Oo, hindi na to si Taradisa yun. Si Magic Carl na to. Okay. I-riffle ko yung card and say stop lang. Okay? Sabi mo lang akong stop. 3, 2, 1. Stop. Dito. Okay, ganito. Kukunin ko lang yung dalawang card. Alright, ganito. Ang gusto ko na gawin mo, lagyan mo ng pirma to. Dito. Yeah. Okay, at saka dito. Okay. Kukunin ko lang yung dalawang card na to. Then, itong isang card, lalagyan ko rin ng pirma ko. Okay, card. Taas, baba. Alright. So, sa buong mundo, bro, itong 8 of diamonds lang yung may pirma ko, right?
tsaka yung, kunin ko yung dalawang card, at tsaka yung Ito, ano King yun? of Spades. King of Spades. Okay, ganito gagawin natin. Lagyan mo ba ng initials ko pa? Sige, sige. Lagyan mo ba na Dito. Yan. Tsaka dyan. Yan. Okay. Ganito gagawin natin. Yung dalawang card na to, nakikita nyo, susubukan kong punitin. Ay, putik, pinunit. Wala na. Alright. Alright. Okay. So, 4 na siya. 4 na. Right? Ganito Okay. gagawin ko. Yung normal na magician, kapag bubuo ng baraha, bubuin nila ng paganito, right? Subukan kong buuin ng paganito. Harap likod. Okay? Hindi na ko na maigi to. May pirma mo to, tol. May pirma mo, tsaka may pirma mo. Okay? Pare, titignan natin. Yung ready. Alright. Challenge natin si Magic Carl. Ay, putik. Tignan natin maigi. Ay, putik. Tama yan. Ano nangyari dun? Nabuo. Tingnan ko pare. Nabuo eh. Oo. Nabuo. Ito, nabuo to. Grabe naman. Naghalo sila. Oo nga, no. Nagkapalit. Ang lupit, ah. Oo nga, no. Wala, nabuo na talaga. Ay, ang galing. Grabe. Ang galing. Ayos. Wala na ba? Okay na ba yun? Meron pa isa. Last na lang kami. Last magic. Okay, Last ganito, magic. Ganito. Grabe. Hindi lang sa business. Napakagaling din sa magic. Alright, Grabe ganito. to. Grabe. Okay. Sana lang. Iaangat ko yung sleeves ko. Alright, kasi ibang magician, doon nila tinatago yung mga something, right? Oo. Ganito. May 4 coins ako dito. Ayan. Okay. So, ang gawin mo, hiramin ko yung kamay mo, yan na lang yung right hand. Papalipatin ko yung coins sa kamay mo isa-isa nang hindi mo makikita. Okay? So, 4 coins, 1, 2, 3, and 4. Alright? 4 na barya. Okay. Lilipat. 4 coins. From my left hand to your Eh, right putik! hand. Nalaglag! Ano yun? Second coin. Ang galing, ganito. Second coin. Biglang nalaglag. Marinig mo ngayon yung pagbagsak ng coin ng ganito. Oo. Okay? Pero di mo pa rin makikita. Okay? Sige. Ayan natin sa... Open mo, yeah. 3 coins, right? Parang Ay, putik! dalawang barya. Third coin, iaangat ko siya. Galing. 1, 2, 3, and 4. Okay? Watch. Nalagay ko siya dito. Okay? So, meron kang 2 Pwede mo hawakan? Yeah, 1, 2. Okay? Hiramin ko yung dalawang barya. Parang 1, 2, then parang ganun, 3. Oh! Last coin, ito yung Pero- pinakamahirap. Pero ang lupit nung lalaglag. 1, 2, 3, and 4. Kukunin ko yung isang coin. Hawakan mo naman din yung tatlo. Yeah, squeeze tight. To. Pwede ba Sige. tingnan? No. Squeeze tight, yeah. Squeeze tight, okay. Ito gagawin natin. Kukunin ko yung isa. Yeah, parang Dalawang kamay pwede. parang ganun. Tama yan. Open. 4 coins. Oh! Grabe yan! Wow! Grabe. Napakagaling. Napakahusay naman ni Carl. Grabe. Thank you so much, bro, no? Thank you so much. Sige, bro. Saan ka nila Hindi, last na lang. Last message. Ano Okay. kaya ipapayo mo sa ating mga viewers and listeners natin ngayon with regards to business, with regards to kung sino yung gusto nila magsimula ng business, gusto nila magsimula ng magic. Ano yung masasabi mo sa kanila? Sa magic, talagang hanapin nyo kung ano talaga yung magic na gusto nyo na gawin. Pwede kayong mag-mentalism, pwede kayong mag-stage or close-up magic. Kung ano talaga, tapos isa-isa lang, talagang hindi pwedeng halo-halo yun. I-master nyo muna bawat isang category doon bago kayo humakbang, then pataas na ng pataas. With regards to business. Sa business naman,
kung ano lang yun lang yung typical, kung ano yung mahal mo, yun lang yung gawin mo. Kasi talagang, pag dinire-diretso mo yun, walang hintuan, wag kang tumigil hanggang di mo makuha yung target mo. Talagang, kung hindi ka tumigil, imposible na hindi mo makukuha yung gusto mo eh. Huwag mong bibitawan kung ano man yung passion mo, yung pangarap mo, hahanapin mo talaga siya. Totoo yun. Nung dati, nung naririnig ko yun, parang nakukornehan ako, pero nung naranasan ko na, totoo yun. Na kung talagang dire-diretso lang, wag kang liliko. Sobrang daming mga distraction diyan, pero pag dinire-diretso mo 'yun, imposible hindi ka tumarget, hindi mo makuha yung bullseye. Oo, kasi ibibigay at bibigay pa rin sa iyo no matter what. Yes. Basta naka-focus ka lang. Huwag kang magpapa-distract. Huwag kang kung ano man yung sinasabi ng mundo sa iyo, basta go ka lang ng go, diretso ka lang sa pangarap mo at mangyayari yun. Yan. Thank you so much, bro. Saan ka man nila makikita? Ano ba yung mga social media mo personally and also with your business? May YouTube ka ba? Everything na social media mo. TikTok, meron ako dong mga magic tricks, no? Carl Kion sa TikTok, hanapin nyo lang, Carl Kion, that's CarlQuion. Mahirap kasi apelido ko Kion eh. Carl Kion. Facebook, Carl Kion din. Then sa business ko, Taragis. Search mo lang Taragis. May YouTube ka ba? Wala akong YouTube channel. Ayun, sige. Thank you so much, bro. Salamat. Again, maraming salamat bro, for bro. For letting us magkaroon tayo ng kwentuhan na ganito. Sobrang kami na-inspire, sobrang kami na-entertain sa magic mo. At marami ka rin kami natutunan sa story mo and also with your business. And yun, thank you so much sa mga viewers and listeners natin ngayon. If you found value in this episode, please follow, subscribe, comment, like, and share, and click that notification bell para updated ka sa mga bagong upload on YouTube, Spotify, TikTok, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Marami pa tayo pag-uusapan sa mga susunod na episode. This is Outbox, Thinking Outside of the Box podcast where the world comes together, one talk at a time. See you in our next episode. Thank you so much. Thank you so much, Rob.